Hey guys, what's up? Anyway, Shadway today. Tara, pag-usapan natin itong naging pronouncement ni Vice President Sara Duterte na siya ay naniniwala na ang Duterte ay nanalo. Ano kaya ang naging basehan dito ni Vice President Sara Duterte? Okay, ayon nga dito no, kay Vice President Sara Duterte, sabi niya, nung siya po ay tumakbo noong 2021, 2022 no, as the Vice President, nakita niya at naging malinaw na sa kanya na meron siyang ipapanalo sa kanyang kandidatura at that time. Bakit? Kasi napakataas po ng boto niya sa mga absentee votees at mga taga at mga OFW. So basically, ito yung explanation niya. Pag-usapan natin. Totoo. Alam kong totoo. Nanalo po sila sa eleksyon. Ipinahayag ni VP Inday Sara Duterte ang kanyang paniniwalang nanalo ang mga kandidato sa ilalim ng Duterte sa nakaraang 2025 midterm elections. At alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon nung nakaraan. Kausap ko po IT experts na nagsasabi hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Hindi po ako IT expert, kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Karanasan ko po noong 2022, una ko pong nalaman na baka manalo ako bilang Vice President dahil una pong lumabas ang absentee voting, ang OFW vote. Nakita ko po doon ang panalo ko. Ganun po ang nangyari sa kanila. Panalo po sila sa OFW vote, sa absentee voting. Lahat ng makadaupang kamay ko, lahat ng mayakap ko, lahat ng mahalikan ko, sinasabi ko, dalhin nyo ang kodigo, vote straight tayo, 10 ang ating senators. Kaya po, naniniwala talaga ako, sila ay ating mga senators. Okay, so basically, hindi lang naman si VP Sara ang naniniwala dyan. And you know that. Bakit? Dahil hindi lang din siya ang nag-file ng mga election protests. May ilan pong mga, sabihin na lang natin, mga tumakbo last 2022 election. I think, ito dapat si dating Congressman Abu no, ng 2nd District ng Batangas, dapat din itong mag-file ng election protest. 'Di ba? 'Di ba? And kitang-kita naman no, nung ni-release yung, halimbawa, balikan natin yung sinasabi rito ni VP Sara. Kitang-kita naman po doon sa sa resulta ng absentee voting. Halos lahat ng binoto nila ay under sa Duterte. Even the OFWs, Duterte din. 'Di ba? Karamihan, hindi naman natin sinasabing lahat, no, pero karamihan. Majority ng binoto nila ay Duterte. Eh ang ng Duterte, sino-sino ba? PDP laban. 'Di ba? Sa tingin niyo ba worth it na mag-aksaya ng panahon ng Duterte para mag-file? Actually, as far as I'm concerned, no, rather, as far as my memory serves me right, kitang-kita naman doon, guys, na nag-file ng election protest, if I'm not mistaken, paki-correct ako dyan. Alam ko, nag-file ng election protest ang Duterte tungkol dyan sa naging resulta ng Kasi, apart from that, no, maliban dun sa questionable numbers, makikita rin, guys, no, kung maaalala nyo yung overvote at saka undervote. Paulit-ulit ko na itong sinasabi sa inyo, guys. Nag-monitoring din ako noong 2022 election. Pero hindi doon sa presintong hinahawakan ko, ilang presinto yung hinahawakan ko sa isang eskwelahan. Wala po akong na-experience na undervote or overvote. 'Di ba? Wala po akong ganun na experience. Kaya bilang naging dating dean ko si Chairman George Garcia, hindi ako makapaniwala na may mga ganitong klaseng pangyayari under his watch. Kung maalala nyo, no, ang sigasig niya nung unang
tawag dito, barangay election. 'Di ba? Bakit itong pagpasok, I remember, no, nung pinapanood ko pa nga niyan si pinapanood ko pa niyan si Depresa Castro, no? Inano niya, pinuri niya po, no, in-upload niya po yung hindi upload. Yung pinuri niya si Chairman George Garcia, no, for showing so much tawag dito, dedication during the barangay election. And she was hoping then, at the time na nagdini-discuss niya, she was hoping na magagawa rin niya ito during the midterm election. Who would have known, no, after a few years rather, na isa siya sa mga, I don't know if it's appropriate to use these words, pero isa siya sa mga humihimod sa puwet ng mga Marcoses ngayon. 'Di ba? May narinig ba tayo? Ito narinig natin kay Depres Yusek. Oh. Palace calls VP Sara's claim more PDP bets should have won, wishful thinking. Libre daw pong mangarap. 'Di ba? Ganito ang tugon ng Malacanang sa payag ni Vice President Sara Duterte na mas maraming di umanong kandidato. Nanalo nung nakarangalan. Tingnan natin ang comment section. Oh, sabi rito na one tamad party list. Yung tawa ni Claire, tawa ng talunan. Oh. Akala ng mga DDS na sila lang ang kaya mang-inis, ha? Oo nga eh. Ano ba itsura nito? New Era High School. Putang ina, high school ka lang, akala mo kung ano. Oh. May pagka-demonyita ka din, no? Sabi ng Sheila, I know. Yo. Sabi ni Boss Vlogs, libre din maging tanga. Nako, Boss Vlogs, napakamahal po ng pagiging mukhang tanga niya ni Depresa Castro. Sabi naman ng JC Alimboyogen, tama, libre mangarap, sakto, ambisyoso yan, tapos naging VP pa, di naman nagtatrabaho. Tanga rin tong putang inang to eh. Sana pag binagyo ka, hindi ka makatikim ng tulong galing sa Office of the Vice President para sabihin mong hindi nagtatrabaho. Diba? Ang daming tatanga-tanga na eh. Kakanood nyo kay Claire Castro niya, nagmumukha rin kayong tanga, pare-pareho na rin kayo. Diba? Wishful thinking. Actually, may bago na naman tong pasabog si Yusek Castro eh. Ang sabi niya, parang inamin daw ni hindi pa natin masyadong ni-expound. Pero pag-uusapan natin yan maya-maya. Parang inamin daw, as you all know ngayon is non-contention, walang nag-contest dun sa final na interim release ni PRRD. Hindi ko lang alam kung saan nanggagaling. Hindi ko pa po kasi nababasa eh. Hindi ko lang alam kung saan nanggagaling yung hugot ni Castro sa mga pinagsasabi niya. Diba? Isa na namang pagpapalaganap ng hindi mo alam kung minsan naguguluhan na tayo kung ano ba ni Castro, Pagpapalaganap ba ng propaganda o pagpapalaganap ng fake news? Diba? May panibago na naman siyang pasabog eh. Meron pa nga yung pakita natin. Meron pa yung pautot eh. Ito. Ito nyo ba to? Ito, natawa ako dito eh. Etong alam niyo naman si VP Sara, maano rin ng sense of humor nito gaya ng ama niya. O, ano sabi ni VP Sara dito?
Sinabi ko sa kanya, she was referring to Senator Amy Marcos. Sinabi ko sa kanya, hindi ako magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa The Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Kaya dala-dala ko siya. Dala-dala ko yan kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay naibalik nabalik na sa Davao City. E di pinatulan nito ni Tang Yusek Castro. Ang sabi niya, yan ang kasunduan ng dalawa. The President is not privy to the contract or agreement between a user and the person willing to be used. Walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan. Diba? Para lang maging relevant siya. Sasagot siya ng ganyang klaseng ano. Ito ba yung pinagmamalaki ng UST as cum laude? Diba? Kung lahat ba ng cum laude nyo ganito, di wala nang papasok sa College of Law ng UST. Ang sabi niya, sumagot dito si Senator Amy. Punta natin si Senator Amy. Sumagot dito si Senator Amy ano sabi ni Senator Amy dito? Kami pa talaga ni Inday ang user. So I don't know if ayun, ang palace user willing to be used remarks, diba? Alam niyo, itong si Senator Amy Marcos, bitsera din yan. Papatol at papatol yan sa tamang kapapatulan. Diba? I don't know. Pag nag-tandem yan, si Senator Amy Marcos, isama mo pa ngayon si Attorney Rowena Guanzon, tapos isama mo pa ngayon si Inday Sara. Yan, tatlong yan, pag nagsama-sama yan, kaya kayong paiyakin yan. Meron pa nga ako nakita isang post galing kay Javid. Sabi dito ni Javid, tungkol kay Attorney Guanzon. Wow, dating pink na pink, now Sarah Green. Kamusta naman ito? Pink na pink din, pero nangihimod ng puwet ng Marcos. Diba? Anong malala? Alam nyo, itong si Attorney Guanzon, nung panahon ng 2022, ang focus lang niya was sa Marcos. I don't remember hearing her saying something about, you can correct me on that one, I don't remember her saying anything bad against the Dutertes at that time. Ang maganda lang dito kay Attorney Guanzon, true and true, yung kanyang pinaglalaban. Naninindigan pa rin siya. And even kay, sino ba to? Kay Senator Amy Marcos, wala rin siyang sinabing pangit. Kay Bongbong lang. Doon lang siya nakafocus kay Bongbong. Sino mas ipokrita sa dalawa? Sino yung masasabi mong ipokrita doon sa dalawa? Si Rowena Guanzon o si Claire Castro? Doon na ako kay Claire Castro. Diba? Doon na ako kay Claire Castro. Kung sa level lang ng kaipokritahan, napakataas. Ganyan katindi. Kung pipili ka lang din naman sa dalawa, diba? Okay guys, kung kayo tatanungin ko, sino ang pinaka-ipokrita sa dalawa? Si Attorney Guanzon o si Attorney Castro? Parehong pang mga abogado, parehong abogado yan. Yun lang, yung isa, may paninindigan na talagang ayaw niya sa Marcos. Yung isa, tanong natin kung ano nagbago sa kanya, kung bakit ngayon nangihimod ng puwet ng mga Marcos.